It's showtime. It's sure knowledge naman tayo ngayon. Okay? Ito yung 5 basic principle in my life. Unang-una, syempre, pinaka-importante sa lahat. Put God first in your life. Okay? Syempre, siya yung naglikha ng langit at lupa. Kaya dapat every Sunday, syempre, binigay niya 6 na araw para magtrabaho. At every Sunday, dapat talaga umatin tayo ng church. Okay, tapos every day in my life, kailangan meron tayo devotion life. Unang-una, dapat nakakapag-pray tayo. Pagising na sa umaga, magpasalamat na tayo kasi nagising tayo. Pangalawa, pagkakain tayo. Siya kasi yung naglaan nun. Siya yung nag-provide nun. Pangatlo, bago matulog, kailangan talaga nagpipray tayo. Okay? And sunod dun yung pangalawa nun, syempre dapat nagbabasa tayo ng Bible. Para nakakausap na natin siya, para naunawaan natin kung ano yung mga katuruan niya sa buhay. Tapos pag nangyari na yun, magkakaroon tayo ng relationship with God. Relationship with God is the best relationship you have. Yun yung pinaka-the best. Hindi yung sa jowa mo o kahit kanino mo, kahit sa pamilya mo. Basta't meron kang Kristo sa puso mo, syempre lagi kang manalo. By the grace of God. Pangalawa, syempre, if you want to change your life, change your mindset. Kung gusto mo talagang mabago ang buhay mo, baguhin mo yung pananaw mo. Okay? For example, in my life, okay? Siyempre, nung elementary ako kasi hindi ako ganun katalino. Tapos meron pa tayong pakit yung dila ko. Naranasan ko yung talagang napagtatanong kasi nga, lalo pag English. Pero yung pala, based in my research, o sinabi dati ng teacher ko dati, titled no, dahil namabakat. Pero nung nabasa ko isang tula, pa Estela, mayroon tayong tinatawag na sophobia o fear of public communication disorder o meron tayong 3-word rule yon. Pero nung time na in-enhance ko yun, practice, talaga practice, then na-develop din. Kaya dapat talaga, ngayon pa lang, mag-practice ka ng sa buhay mo o mag-practice mo ng baguhin yung pagsasalita mo o sa pananaw mo sa buhay. And then third, confidence is the key of success. If you don't believe yourself, so nobody will for you. Siyempre, convince na kasi. Totoo naman yun. With God, siyempre. Tapos kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, sino pa magtitiwala sa'yo? Diba? Mawala na lahat. Pero dapat yung tiwala mo sa sarili mo, dapat hindi mawawala. For example na lang ulit, nung teacher ko siya nung high school. Shoutout niya pala sa teacher ko, Sir Enrique Peralta. Wow. For almost 3 years ko siya naging teacher. Naging math teacher ko second year, third year, naging math teacher ko. Fourth year, naging physics teacher ko siya. Wow. Sa 3 taong ko na yun, automatic yun. Diretso kagad ako nun sa blackboard. Kaya nung time na yun, automatic yun. Nag-review na ako. Automatic nun, nag-research na ako. Kahit sa math, na hindi man ako ganun kagaling. Yung square root, alas na perfect. Talagang pinilit kong kabisaduhin. Dahil alam ko na binubush niya lang ako. Sabi ko, kung ano ako ngayon, dahil sa kanya yun. Pero dati, aminin ko, may konting tampo kasi hindi ko nauunawaan na gusto lang niya pala akong mabago. Dahil alam niyo kung bakit. Kasi mayayain ako. Yung totoong shy type person yan. Pero dahil sa kanya, ngayon nakakapag-vlog na ako. Kaya sir, salamat. At sinabi niya pa sa akin, hindi ko makakalimutan to, kaya wala akong bisyo. Di naman ako uminom. Ang bisyo raw para sa pangungupit ng pera. Kapag yan nakasanayan mo, mag-upisa yan sa piso, maging 5 hanggang maging 100, hanggang sa maging 1,000 na, hanggang sa tumaas na. Mag-umpisa tayo sa sigarilyo, hanggang sa tumaas na yung pagbibisyo natin. And fourth, practice OQP. So, practice only quality people. Pag sinabi natin only quality people, hindi lang naman yung mga tao sa church kasi syempre mga Diyos, medyo banal sila. Ang ibig ko lang sabihin dyan, dapat yung kaibigan natin, hindi pa rin natin binabago. Pero dapat maging good example tayo sa kanila. Kasi kung ano yung kaibigan natin, kadalasan yun tayo eh. Kung umiinom ang kaibigan mo, kung may bisyo ang kaibigan mo, kung nagsusugal ang kaibigan mo, syempre ganun ka rin. Pero kung mga Diyos ang kaibigan mo, syempre tapos success o gustong umasenso o motivation yung kaibigan mo o mahilig mag-gym, sigurado magiging ganun ka rin. Kasi nga meron tayong tinatawag na transparent yon. Kasi napakinggan ko siya nung matin ako misa sa church. Wow. Yun. Tapos yun nga raw yun, nahahawa tayo
Kasi yun yung nakakasanayan natin. And then, number 5, always practice your communication skill. Once you open your mouth, tell the world who you are. Wow, ganda, no? Dapat pala, pag nagsasalita tayo, inisip natin ng 10 beses o mahigit pa. Siyempre, based in my experience, siyempre, saan ako nag-work ngayon? Save more. Siyempre, madalas sablay ako. Madalas may makakatalo. Aminin ko na, kaya sorry sa inyo guys ha. And then, doon ko na-realize na dapat pala, once na nagsalita tayo, iniisip natin ng moigi. Kasi once na nabitawan na natin yon, malalayo na yung loob nila sa atin. Kaya kadalasan, yung tiwala nila nawawala na sa atin. At pinaka-importante sa lahat talaga, yung una syempre, yung relasyon natin kay Lord, yung dapat yung hindi natin mawala. Sabi nga ni Manny Pacquiao, ano mang asenso mo, ano man tagumpay mo, ano man yung marating mo sa buhay, kahit maging bilyonaryo ka, kung wala kang Diyos sa buhay mo, you are nothing. Yun lang po, salamat.